Dito. Punta kami ng Masjid Al-Haram. Bus namin. Ayun yung Al-Maqam Hotel. Ito yung sasakyan natin babalik, Fred. Para ano bang ginagawa ng ano yan? Kami ang driver dito. Mashallah, mashallah, mashallah. Mashallah. Brother, nandito tayo sa loob at tapos na tayo magtawag. Ito naman tayo sa Sai mamaya. Noon na kami ng Zamzam. Ito yung mga kasama natin. Picture muna tayo bago tayo pumunta ng Sai. Diyan bro. Sige. Yung mga brother natin. Ready, 1, 2, 3. Yan. Clock tower. Yan yung clock tower. Inshallah. Ang hirap, ang daming tao. Clock tower. Mashallah, mashallah. Yung ginawa ni Propeta Ibrahim at ni Propeta Ismail. Ang unang dalanginan. Bahay sambahan. Kumbaga ito yung lugar na itong lugar na to, yun yung unang pinatayo na bahay dalanginan. So hindi po yan sinasamba ng mga kamusliman. So ito ay direction lamang. Yan ay direction lamang, hindi po yan yung sinasamba. Huwag kayo masyadong medikit. Nagkakamali kayo. Kapit kunti ka. So kami, ito na kami ng Masjid Nabawi. Masjid Nabawi na kami pupunta. Subo. Yung gamit ko. Subo. What? Katingin mo sa Magka. Sa Magka. Mahirap din dito kasi malayo yung ating hotel. Yan o. Majami ah. Ito natin. Gatas. Kakasya ba yan? Doon? Kakasya yan doon? Baka na may naiwan. Tingnan natin. Videoan natin. Baka may naiwan. May naiwan. Yung hotel namin parang zombie. Mga tirahan ng mga zombie. Walang katao-tao. Walang katao-tao. Tingnan nyo. Yan. Tapos kabilaan yung elevator. Kabilaan yung elevator. So, lahat to ay free umrah, Makkah, Madina. Ngayon ay pupunta na kami ng Makkah, ay ng Madina. 11 alas 10 sa kami gabi. Ground floor. So ganito yung itsura ng loob. Yung itsura. Labas tayo. Ito yung labas. Yan. Ito yung labas. Ito na kasi yung Jamarat banda eh. Jamarat. Diyan kami dati. So nandito yung Al-Baek. Tapos andun yung clock tower.
Ayun, kung makikita nyo yun yung clock tower na yun. Yun ang clock tower. Medyo malayo. So ang bus dito napakahirap. Ang bus dito ay schedule. Yun. Ano ba tayo? Yan. Pataas to eh. Medyo pataas yun dun. Kasi yung lugar dito ano na Jamarat. Ayun, Al Maqam Hotel. Yan. Al Maqam Hotel. Dito maganda dito kasi dito yung ano yung Jamarat dito sa kabila. So nung nag-Hajj kami, nandyan yung Al Baik. So yun, malapit doon sa hamla namin sa Al Raji. So, yan. Sayang malayo. Ang ano kasi dito ang pinaka ano lang dito siguro, problema lang dito yung pagpunta mo sa sa Masjid Al-Haram. So ang hirap makapunta doon kasi schedule by schedule. So hindi continuous yung yung ano niya, pinaka bus. Yung bus niya na hindi continuous, hindi tuloy-tuloy yung kaya ang hirap makapunta. So pag pupunta ka doon, kailangan mo ng kailangan mo yung isang buong araw na. So at saka ngayon napakahirap na lumabas sa masjid. Napakahirap na, hindi katulad dati. So pag doon ka nagsalatul Juma, ang hirap lumabas kasi nandun yung yung lumaki na yung niya, lumawak na masyado. Lumawak na yung lumawak na yung Masjid Al-Haram. So ang hirap na makalabas. So pag natapos yung salatul Juma, so alas 2 siguro makakalabas ka na. Tapos kailangan mong habulin yung bus. Kasi yung bus hindi siya tuloy-tuloy, hindi katulad ng ibang lugar. Dito kasi medyo malayo talaga, tsaka walang customer gano dito. Walang mga walang mga tao gaano dito, mga kami lang. Yun ang pinaka dito. Kaya yung bus ay schedule. Yun ang pinakamahirap. Kaya pag pupunta ka doon siguro taxi na lang. So yun ang dito. So ngayon ay pupunta na kami sa Masjid Al-Nabawi. So inshallah mamaya ay i-vlog natin. So punta kami sa Mount Quba, ay sa Masjid Al-Quba, yung pinakaunang masjid dun sa na itinayo sa Madina. Tapos yung mga libingan. So yung libingan ng mga ng mga sahaba, yung battle doon sa Mount Uhud. So doon makikita nyo rin yung mga sahaba na namatay. So doon hanggang ngayon nandun pa rin. So tsaka yung libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pupunta kami doon. At inshallah kung may oras pa baka mabidyohan ko. So inshallah tignan nyo kung ano yung doon. Kasi ang ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandoon sa loob ng masjid. So bawal yon, kaso lang dahil sa pag-expand ng expansion ng masjid, dahil nga dumadami na yung mga pilgrimage, yung mga nagsasala. So na tamaan yung kanyang bahay tsaka yung libingan niya kasi tsaka yung bahay isa lang. So nandoon in expansion yun na yung bahay niya, yung libingan niya na nasama. So yun ang nangyari, kaya nandoon sa loob ng masjid yung kanyang libingan. At inshallah makita nyo kung may oras pa. Inshallah may oras pa. Kasi talagang ang hirap pala talaga. Dapat pala pag pupunta ka dito sa sa Makkah ay isa lang ang pupuntahan mo, Makkah lang. Huwag yung Makkah Madina kasi 3 days eh. Huwebes kayo aalis ng alas 2, tapos Biyernes ngayong Biyernes, tapos kailangan Sabado nandun ka na sa Riyadh.
So ang haba rin ng biyahe, napakahirap, pagod na pagod. Tapos pupunta ka pa dun sa Masjid Al-Haram, yan, napakalayo, diba? So walaikum salam. Yun ang pinaka struggle dito. Tsaka hindi ka na makabalik dun, kasi pag bumalik ka dun malamang, kasi kailangan nandito ka na sa nandito ka na sa hotel, kasi alis na kayo ng alas 10 ng gabi. So, tapos ito alas 10 ng gabi ay inantay na namin yung bus. Pupunta na kami dun sa sa Masjid Al-Nabawi, so sa Madina. So inshallah, gantimpalaan nawa yung nag-ano sa amin, nag-sponsor sa amin, kasi libre lahat to, libre lahat. So pag sa Pilipinas tayo ay 150,000 ang pagpunta dito sa Saudi Arabia para lang sa pag-uumrah. So samantalahin natin pag nandito tayo. Libre to pag nasa eskwelahan ka. So wag nating pabayaan na hindi tayo makapunta dito, kasi napakaganda pag nakapunta ka ng Masjid Al-Haram. So minsan hindi ko na nabidyohan yung ibang doon, kasi footage, kasi busy kami sa pag-iibada. So mahirap pag sinasamahan mo ng video tapos ibada. So mahirap yung ganun. Inshallah, maging maayos ang video na to, at maging malinaw. So gabi na kasi, inshallah. At ayun, pag mga ganito, ang dami kasi pag mga eskwelahan dito sa Riyadh, ang daming libreng mag-umrah. So wag niyong pabayaan ng yung sarili na hindi kayo makapunta doon, kasi ito pananagutan natin sa kabilang buhay ito. So ito, pangatlong beses ko na itong pag-umrah sa ngayong taon, at napakalaking gantimpala nito, kasi 100,000 yung pagsasala natin doon sa Masjid Al-Haram. Guys, yan na yung bus namin. 10:14 na. Yan na yung bus namin. So 10:14 na. Bismillah, salatu salam ala Rasulillah. Dito tayo ngayon sa Masjid Al-Nabawi, kung saan nag-hijra si Propeta Muhammad at ang kanyang mga sahabat. So ngayon ay katatapos na ng sala ng Fajr. So tignan nyo yung bukang luwayway. Yan. Ito nga pala yung payong pag umaga. Pag umaga, yan, makikita nyo. Makikita nyo ito pag umaga. Nagbubukas yan, pinakamalaking payong. Napakaganda. So wala na kami pagkakataon para pumunta doon sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi alas 7 ay pupunta na kami sa Masjid Al-Quba. So dito, akala ko makakaikot pa kami dito. So nakarating kami dito ng alas 4. At tignan nyo naman, mashallah, tignan nyo yung mga tao. Yan. Mamaya, pagdaan na natin. Mashallah. Kung makikita nyo yung mga tao, dito ka makakita sa Islam na
lahat ng nasyon makikita mo dito sa Saudi Arabia, lalo na dito sa Madina at sa Makkah. Talagang hindi mo malalaman dito kung sino yung mayaman at mahirap. At lalo na pag nakaputi, yung naka-ihram. So dito mas lamang ang ibang lahi kaysa sa mga Saudi. Ganyan ang Islam. Yan ang kagandahan ng Islam. So alhamdulillah ay nayakap namin ang pananampalatayang Islam. At maraming ebidensya na talagang dito sa Saudi Arabia nangyari ang lahat. Sa Middle East, lalo na sa Middle East, lahat ng propeta ay pinadala dito sa Middle East. So tignan nyo, iba-ibang tao. Yan. Lalong-lalo na yung mga may mga Pakistan, India, may mga European pa. May kita ka dito. Lahat kayo hindi mo malalaman kung sino yung mayaman at mahirap. Dahil dito ay pantay-pantay. Yan, ganda-ganda ng Inshallah makapunta kayo dito. Maraming tao. Inshallah makapunta kayo dito. Ang lamig. Ang lamig ngayon na November. Sobrang lamig. Tsaka tingnan nyo yung expansion, no? Sobrang pinapalaki na naman yung yung mga hotel yan dito sa gilid. So ito yung Masjid Al-Nabawi. Siguro baka sa future medyo lalaki pa to ng konti ulit. Kasi dati ito yung masjid na nila Propeta Muhammad nung nasa ang paglipat nila dito. Nag-hijra sila dito mula Makkah. So update ko kayo dahil pupunta kami mamaya sa Masjid Quba kung saan ang tinayo ang unang masjid dito sa Madina pag lipat nila sa Madina. Ganito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Dito kami ngayon sa Uy, 6:26 na. Dito kami. May mga pagkain. Ayan. May mga iba-ibang lahi dito na pagkain. Tingnan yung aking kinakain. Tignan nyo. Shawarma. Ganda dito, oh. Bubukang liwayway na. Sikat yung araw. Guys, ang kalapati dito, tignan nyo. Mashallah, ang kalapati. Kalapati dito. Sa atin, parang to, oh. Dumadami sila. Dami nila, no? Yan, oh. Wow! Tignan nyo yung araw, oh. Pasikat na yung araw. Nad! Ganda ng araw. Tignan mo. Kasi dito pinapakain yung mga kalapate. Kahit yung mga turista nagpapakain. Tignan nyo yung araw. Yung Nad, yung araw. Tab. Meron pang Assalamualaikum. Dito tayo, bro. Nasaan tayo ngayon, bro? Ito yung tinatawag na bundok na Uhud. At saka itong maliit na bundok mga kababayan kung sa Islam at mga kababayan kong Pilipino na hindi pa Muslim. Ito po yung nagdigmaan. Sa kaya naman po yung libingan ng mga Sahaba. Kung hindi ako nagkakamali, 68 na namatay dyan. Saka yung dalawa ay doon inabutan ng kamatayan sa Masjid Al-Nabawi. Ito po yung dalil. Mount Archer. Ayan po yun. Okay. So dito tayo ngayon sa Mount Archer. Ayan. Ang isa sa mga turo ng Islam ay ang pagsunod sa pinuno, sa Amir. So kung ang mga archer noon ay sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguro nanalo ang mga kamusliman noon. Ngunit
dahil sa pagsuway nila at hindi nila sinunod si Propeta Muhammad ay natalo sila noon. Pero nung una ay habang nananalo na sila at hindi nila nakita si Propeta Muhammad kasi wala nang palatandaan na yung mga Muslim ay natalo. Yung mga archer ay bumaba. Doon nila nakita na doon nila kinuha yung mga kagamitan ng mga sa labanan. So doon nagkaroon ng pag-atake ni Khalid bin Walid. So supresang pag-atake. So doon natalo ang mga kamusliman dahil lang sa pagsunod sa amir. So sa Islam ay wajib ang pagsunod sa amir, sa pagsunod sa pinuno. Ano man ang mangyari ay sundin mo ang iyong pinuno. So hanggang dito lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillah, salatu salam ala rasulillah. So dito 70 na sahaba yung namatay dito. So hindi ko maano kung sino yung mga sahaba na yan, pero 70 yung namatay na sahaba diyan. Yan. Mashallah, tignan mo, napakaraming iba't ibang lahi na nandito. Dahil sa pagmamahal nila sa reliyong Islam at pagmamahal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaganda, napakarami. Noong nakaraan hindi ganito karami yung mga tao nung pumunta ako nakaraan. So tingnan nyo, dami, mashallah talaga. Kung ano nyo yung turo ng Islam, ewan ko lang kung sana dumating sa inyo na aralin nyo ang pananampalatayang Islam. So maging makatarungan tayo doon. Yung Mount Uhud, yan yung Mount Uhud. So yung pag nagsala ka ng janasa ay ito yung matatanggap mo. Yung kabutihan mo ganito kalaki sa timbangan ng kabutihan mo. So pag sumama ka pa doon sa nakipaglibing ka doon sa patay, ay yan din magiging doble. So tignan mo, ang daming tao. Daming tao. Mashallah. Pabalik na kami at pupunta na kami sa Masjid Quba. So doon naman tayo ngayon. So ano nga yan, 9:19 na. Kalapate, daming kalapate. So babalik na tayo. Paso. Okay. Tayo na yan, paakit tayo na yan. Tayo na yan. Masjid Quba. Okay. Laki ng bus namin. Masjid Quba. Nasaan yung mga diba? Ano namigay? Ng ano? Yung pinamigay? Paligid dito. Video nga tayo dito. Mashallah, mashallah. Tignan nyo Masjid Quba. Assalamualaikum warahmatullahi. Tignan nyo mga kapatid, kung gaano yung bubong. Parang nilagyan lang ng tela, diba? Pero malamig siya. Ayan, yung mga marami mga turista. Ayan, mga turista dito. Tsaka meron pang tama ko, Zamzam ba yan o ano? Tubig lang, no? Tubig lang yan, hindi siya Zamzam. So dito merong tubig. Nakita ko sila Saan na yung kasama? video ba? So marami dito, mga turista para magsala sa loob. Mashallah. Yan, may tubig sa loob para uminom ka. Okay. Daming tao. Ganda dito. Ito yung masjid. Oo, Masjid Quba.
Napakaraming tao. Salak na. Napakaraming tao. Mashallah. Nasa yung ano ko? Ayun, ito. Lumabas na sila? Basa agad eh. Bado tayo, antayin natin doon. Sa lahat ng ano, kukuha ng tubig doon. Kukuha na ng tubig. Yan. Padal. Yan. Sinarado kasi dito, napakaraming tao na kasi. Dati hindi naman ganito bro. You know? Naging ano, tourist ano na talaga yung ano ngayon. Saudi, naging open kasi sila, you know? So yan, maraming yan. Kung saan ka na lang nakakarating. Dito na ako sa curriculum ng klase. Oo, dapat pumasok ka. Pasok na daw sa Eid, sa Ramadan, mag-umrah daw ako, ganun. Oo, para makapag, ano ka, Ayaw nga. makapag-hajj. So ito po si Gab. Mag-aaral na siya. Sana. Mag-aaral ka na ha. One to four. Yeah. Abubakar. Di ba mag-ano siya na? Mag-aaral na siya na? Mahirap Siya na na? exam. Mahirap daw ba yung exam? Generation. Essay. Lahat, kaya mo yun. Ikaw nga eh, sa hospital. Tayo ngayon sa Pover. Nagdan tayo sila. At galing kaya ito na Pilipinas. Yan. Ando na. Ay, wala dito. Ay. Dito kami kumain, nag-shawarma kami, yung iba nag-kabsa dito. Nag-kabsa yung iba. So, nandito kami sa gitna ng disyerto. Parang gusto kong ano kami ngayon sa ano, oras ba? 1:26 na pala. 1:26 na yan. Nag-i-edit siya. Sino? Nag-i-edit lang ano, video niya. Edit tayo para Pang reels niya. pasyalan mo. Interviewin mo. Una-una si Ustad. Ako ayaw niya. Ayaw niya magpa-interview. Alam mo naman yung sisikat daw siya. Dito tayo sa ngayon sa ano, disyerto pa. Medyo malayo-layo pa kami. Kasi mahirap ano, makamadina. Nakakapagod. Dapat isa lang bro, no? Susunod sa ating kapanan. Sa ano? Makami din yun. Inshallah. Dalawa. Kada rin siya. Inshallah. Pero ako siguro kung ano, ewan lang. Hindi natin masabi. Kadar Natin yan. alam kung buhay pa tayo bukas. Hindi natin alam kung ano. Pero Allah sa ang ano ko, advice ko sa mga ano, isa lang kasi nakakapagod. Yung ibada hindi nakakapagod pero yung ano mo pagbiyahe-biyahe. Yan yung ano mahirap. Wala kang tulog. Tapos papasok ka pa, di ba? Pasok pa bro. tama. Diretso pasok pa.
Dito tayo ngayon sa gitna. Mga 10 o'clock na makauwi. Alas 10 ba tayo makarating? Pag alas 10, so pabiyahe pa kami. Ang layo pa ng bahay na. Sarado yung metro. Nasa Nasim pa kami. Mahirap. Mahirap pag pabiyahe ng ano. Pero alhamdulillah, libre naman lahat na. Dito wala kang gagawin, sasama ka lang. Gastos mo lang yung pagkain. Ito yung ano. Paano kaya kung ano? Maiwan ka dyan sa gitna. Diyan? Umiyak ka na lang. May ano? Uy po. Magkano ka na lang? Magtawakal. Tawakal na lang. Labanan mo yung ano, no? Lalakad-lakad ka na. Pero biruin mo dati nilalakad lang nila. Baka makain dyan. Ano makain? Diba? Deserto. Biruin mo din dati nilalakad nila. Mga panahon pa ng mga sahaba na. Kahit sila mga sense, diba? Beta mo, Musa. Nilalakad nila yung disyerto. Tapos minsan yung kamelyo lang dala nila. Yung kamelyo kasi pang matakalan. Wala namang sasakyan dati. Kamilyo lang. Pero maganda sa kamelyo kahit di mo pa ano painumin. Ano yan? Matagal lang ano niya. Pang disyerto talaga siya. Matagal yan. Pero yun ang himala ng ano, no? Ah, Tsaka nakita ko yung ano niya pag may sandstorm, yung mata niya, may panlaban sa sandstorm. uminom yan ng ano. Galing. Yun ang kagandahan sa ano sa camellia. Pag may sandstorm hindi siya napupuwing. Lumulubog yung mata niya. Tapos hindi siya lumulubog bro sa ano sa ano yung buhangin. Sa buhangin hindi siya lumulubog lang. Ah, Galing nga. hindi, ang laki na bigat. Malaki siya tapos mabigat pero hindi siya lumulubog kasi nga yung paa niya ano, nakadesign talaga sa ano. Hindi nga himala ng ano. Malaga. Ang himala ng Allah sa paggawa ng ano, paglikha sa camellia. Mashallah. Tayo ngayon ah. Mahababang biyahe. So kung kaya mo matulog na nakaupo. Ilang oras? 12 hours. Mula Riyadh hanggang Makkah. Tapos ilang oras sa ano? Makkah to Madina. Baka tumadina 5 hours. 5 hours. Grabe, ang haba pala. Akala ko magkalapit lang. Malayo yan. 5 hours pala, parang damam. Parang damam. Ay, malayo-layo pa tayo. Balikan natin mamaya. So far, ang ating umrah ay walang naging pasaway, walang ganun. So I'm very happy that kayo ay ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapabilang sa participating umrah natin ngayong. At masaya ang lahat, alhamdulillah. Hindi man tayo perfect sa ating, hindi man naging perfect ang accomplishment natin sa ating umrah. Pero alam ko sa aking sarili na naisakatuparan natin ang mga bagay na pupuntahan natin sa Makkah at sa Madina. At dahil kulang tayo ng oras, tayo ay babalik kasi ganun talagang buhay na hanggang 3 days lang tayo. Kaya mainam na tayo ay lagi nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, pakicheck nga ilang hours pa tayo sa Riyadh. Kasi Sa salita na yun. I think kung medyo malapit-lapit ang oras ay doon na tayo makapagsala. Ilang oras ang remaining? 3 hours pa. So baka magkaroon tayo ng pag sabi ng driver ay bababa tayo para sa sala, walang problema inshallah. So anyway mga kapatid, inshallah kasi mamaya lahat ng ating mga brothers na nandito ay kukuha na natin sila ng opinion kung ano ba ang natutunan nila sa paglalakbay na ito. Lahat sila. At maririnig natin sila inshallah. Hindi lang ako ang lagi nagdadaldal. So ako ay on behalf sa aming team sa Dar Al-Baida, ako ay Mashallah talaga, humihingi mga ng tao. kapatawaran mula kay Allah. Kung may mga nasabi ako na hindi niyo nagustuhan, mga actions na hindi niyo in-expect na hindi mabuti kong nagawa, o Mashallah. kaya mga pagkukulang ko bilang kaibigan at kapatid niyo Ito sa sa- kanilang ito yung pinakamaganda sa tao din Islam, ako, yung, no? Tao din ako pag na oras naging ng, kakamay ko, kaya lagi ako pagdarasal gumagawa ng ay, mabuti. Dahil alam ko sa sarili ko na nagdarasal ako sila. perfect na tao. And
Mashallah. important Ang here Islam is talaga. lahat ng ating Kasi isa sa mga kapatid, hanapin sa atin ipagpatuloy ay ang natin ating ito. sala sa araw Ginagawa ng natin pag-uukom. ito, we are doing our great job para kay Limbaw mayaman